Magandang hapon sa inyong lahat mga ka-adventure. Hapon hits tayo ngayon dahil pupunta tayo ng Bike Parts PH para bumili ng carbonium na rigid fork. At syempre makakasama natin sa ride na to si Aladin. Kaya tara, samahan nyo kami mga ka-adventure. Let's go! Yan. So yun mga ka-adventure, time check is saktong 3:30 ng hapon. Ride out namin dito sa Taytay. So bali pupunta nga tayo ngayon ng Bike Parts PH dun sa may Sumulong Highway. So ang ruta nga pala natin ngayon is via Tikling, tapos lusong na lang tayo ng Sumulong. So ayan, kung napapansin nyo, madilim ang kalangitan. Huwag naman sana tayong ulanin. So kaya nga pala tayo pupunta ng Bike Parts PH para bumili ng rigid fork na carbonium. So titingnan natin kung maipapakabit na rin natin. So bali yung rigid fork na bibilin nga pala natin is para sa pinsan ko, yan kay Kuya Mac. Yan, sa mga madalas na nanonood ng mga vlog ko, panigurado kilala nyo si Kuya Mac. So itong dala natin, itong bike niya, itong Merida na XT edition na size small pero naka 700C na gulong. Yun, so ang gusto niya is yung carbonium na 26er. So titingnan natin kung papasok. So ngayon kasi naka rigid fork siya na Moso. Yan, so yan mga ka-adventure, andito na tayo banda sa may Tiangge. Ito nasa left side yung Tiangge. So dito kami dumaan sa highway ng Taytay dahil nga magbabaya Tikling kami. So marami naman daan papuntang Bike Parts PH. Yan, pwede kayong dumaan ng Marcos Highway dahil nga nasa Sumulong siya. So kadalasan pag nagsusumulong loop kami, nagma-Marcos Highway kami, tas ahon ng Sumulong, baba ng Tikling. So ngayon baliktad. Ahon tayo ng Tikling, tapos lusong tayo ng Sumulong. So mamaya magsasanta Lucia tayo. Doon tayo babaybay kasi mahirap na may dala na tayong fork mamaya. Mahirap umahon ng may dala. So ayan, si Aladin nasa harapan, sasamahan niya tayo. Dito na tayo mga ka-adventure sa Tikling. So ang palatandaan sa Tikling, yung rotonda na yan, yung may circle na yan sa gitna. So pag kumaliwa, going to Manila yan. So dito tayo sa kanan dahil paahon tayo ng Antipolo. So pag kumaliwa, going to San Juan City, yan, sabi ko nga sa inyo, pa Manila. So simula rito hanggang makarating tayo ng Linares mga ka-adventure is nasa 3 km. So kung Antipolo proper naman, nasa 4 km. O diba? Mahaba-haba ring ahonan to. Tsaka marami nagsasabi na mahirap pa rin daw talaga ahonin itong Tikling. So yun, ramdam ko rin naman yun kapag umaahon dito sa Tikling dahil nga syempre Antipolo Pag sinabing Antipolo, ahon yan. Ayan, madalas naman tayo rito kaya pamilyar na tayo sa ahon. So medyo alalay lang ako kasi hindi ko bike gamit ko. Bike din ni Kuya Mac. Kagandahan, naka 700 ito. Kasi yung gulong natin doon sa MTB ko na Cannondale, naka 2.35 yung makunat yung gulong nun. So ito, naka ano to, 700 by 43C. Kaya masarap i-ahon to. Likod lang tayo ni Aladin para makunan natin siya. Mga ka-adventure, pag-ahon nga pala kayo rito sa Tikling, doble ingat lang kasi maraming sasakyan na umaahon dito. Tapos pag nakita nyo yan sa kaliwa, yung rotary na yan, ibig sabihin yan, dyan na magsisimula yung ahon hanggang makarating tayo ng arko ng Antipolo. So yan mga ka-adventure, andito na tayo sa Melendres. So after nung ahon na to, konti na lang arko na ng Antipolo. Mga ka-adventure, paglampas ng Shell, ayun yung Shell sa likod, medyo mag-relax-relax na kayo kasi makunat yung susunod na ahon. Paglampas ng arko ng Antipolo, so konti na lang, arko na tayo ng Antipolo. Recover muna tayo. And so yan mga ka-adventure, yan na yung arko ng Antipolo. So yung kasunod, yung sabi ko nga sa inyo, yung makunat na part na. Ito na mga ka-adventure, yung pinakamakunat na ahon dito sa Antipolo, itong Beverly Hills Climb. Yan, so nasa 300 meters lang to pero nag-a-average to ng 7% gradient. So kagandahan lang, after nung makunat na to, may recover, may konting lusong, tapos konting ahon na lang, inares na.
ka-adventure, oh. Base sa speedometer natin, nasa 10% gradient. Hindi na babago. Bumababad sa 10. Ayan o, nag 11%. So yung max gradient 11. Yan, bumaba na ng 10. Sarap pagpawisan. Ngayon na lang uli ako nakapadyak ng hapon. Ayan, after nung ahon, sabi ko nga sa inyo, recover na. After ng ahon, mga ka-adventure, recover na. Ayan sa right side, yung Beverly Hills subdivision. Kaya tinawag na Beverly Hills Climb yung ahon na yun. Ayan, sa harapan, oh. Lusong yan, konti lang yan. Nandito na tayo mga ka-adventure sa pangalawang one way. So yung Beverly Hills Climb, yun yung unang one way dito sa Antipolo. Kasi ito yung pangalawa. Ito mga ka-adventure, last climb na. Nandito na tayo banda sa Alta Vista. So yung right side, yan yung Alta Vista subdivision. So yun mga ka-adventure, sa harapan nakalagay Alta Vista. So pag nakita nyo yan, ngumiti na kayo. Kasi patapos na yung ahon. Dating dito sa triangle, kakaliwa na tayo. Pag dumiretso kayo, yan yung going to Teresa. Yan sa harapan yung Inares Center. So dito pagkaliwa natin, pag dinire-diretso nyo to, going to Antipolo Cathedral. So pag kumaliwa kayo sa Shell, yun na yung going to Sumulong, going to Taktak. Ito yung sa left side, yan yung Shell. So pag dumiretso kayo, yan yung going to Antipolo Cathedral. So kakaliwa tayo dito. Tara din. Sa part na to, may kalsadang pahiwalay, pakaliwa. So kung kakaliwa kayo, yan yung going to Taktak. So dito tayo sa kanan. So pag kanan naman, may daan din dito, papuntang Taktak sa dulo. Pag kumaliwa rin kayo sa dulo, pataktak din yun. Mismong hinulugan Taktak yung labas nyo. So tayo kakanan tayo, tutumbukin natin yung Robinsons Antipolo. Pagdating dito mga ka-adventure, kakanan na tayo. So pag kumaliwa kayo, yan, going to hinulugan Taktak din yan. So dito tayo sa kanan. So pag kanan, ito na yung going to Sumulong Highway. Yan, basta tumbukin nyo lang yung Robinsons. Sa intersection kakaliwa tayo. Pero alam ko mag-u-turn tayo bandar sa dulo. Kasi bawal na kumaliwa. Yan mga ka-adventure, nandito na tayo sa intersection. Naarangan tayo ng truck, di nyo makita. So iikot tayo doon kasi dito tayo sa kaliwa. So yun, nasa kaliwa yung Robinsons. U-turn tayo doon sa banda sa unahan. Ito mga ka-adventure, nakapag U-turn na tayo. So syempre, nakapag U-turn na tayo, kakanan na tayo. So pag kanan nyo, yan, sumulong na yan. Ew! So syempre pag kanan natin, hindi naman agad lusong yan. May mga ahon pa ng konti dyan. May ahonin pa tayo dyan. Sana naman wag tayo abutin ng ulan kung uulan man. Hindi ko bike to ni Kuya Mac. So yung may-ari nito mga ka-adventure, nasa barko pa si Kuya Mac. So tayo lang lagi nag-upgrade nito. So kung napanood nyo yung vlog ko na Saturn Janus, ito yon, yung bike na to yon. Kaso napalitan na ng Merida. Dati Janus to. Marami rin nanood ng vlog na yon, marami natuwa. Siguro maraming gusto magganong setup. So yung setup kasi nito mga ka-adventure is hybrid. Same pa rin naman ng setup nito nung sa Saturn. Pinanitan nga lang ng frame, naging Merida na. Tapos ngayon papalitan natin ng carbonium na fork. Kasi yung fork nito mga ka-adventure, yung Moso, hindi kasi tapered. So ipapalit natin yung tapered para bumagay sa frame. Kasi yung frame nito tapered na eh. May uwang kasi pagka non-tapered nilagay nyo sa tapered na frame. Ayun o, may ahon sa harapan o. Basa na rito mga ka-adventure. Mukhang umulan na kanina. Kasi yung mga paangat
Yung iba nakakapote na. Mukhang katatapos na ng ulan. Buti na lang. Konti na lang mga ka-adventure, malapit na tayo sa Cloud9. Ahon pa rin. Konti na lang naman, lulusong na tayo. Mahaba rin yung ahon pag galing kayo simbahan, pag pupunta kayo rito sa Sumulong. Yan mga ka-adventure, etong nasa kabilang kalsada sa left side, yan yung Ahon Coffee. Yan sa kaliwa. So banda dyan sa unahan yung Cloud9. Pag nakita nyo na yung Cloud9, ayan, dire-diretso na tayo lusong hanggang makarating ng Masinag, hanggang makarating ng Bike Parts PH. Puro ahon pa pala yun. Kala ko puro lusong na. Dito pa lang pala lulusong sa may bandang Cloud9. Ngayon na lang kasi tayo nakaikot ng pabaliktad eh. Kasi madalas sumulong talaga ang ahon natin. Etong kanan mga ka-adventure, yan na yung Cloud9. So diretso pa tayo. Kasi yung Bike Parts PH mga ka-adventure, bandang Masinag na yun. Doon niya sa baba. Kaya nga sabi ko sa inyo, pwedeng dumaan ng Marcos Highway pag pupunta kayong Bike Parts PH. Yun o, lusong na. Sa wakas. So hindi ako ganong makaratrat ng lusong kasi madulas yung kalsada, basang-basa. Saka tumatalsik na sa likod ko. Saka yun nga, hindi natin to bike to, hindi ako pamilyar. Kaya tamang alalay lang tayo. Yung si Aladin o, nasa unahan o. Nakaano pa naman to, semi-slick. Pero makapit naman. Iba talaga kapit ng Pana Racer. Siguro yung ulan papuntang Cainta. Kasi mga nadadaanan namin ngayon, hindi pa kami inuulan eh. Pero basang-basa kalsada eh. Ano, matalsik sa likod ko. Basa na sa pawis, basa pa sa lusak. Hey. Dito na tayo banda mga ka-adventure, Fatima. So kasunod na itong Fatima, makikita nyo na rito yung Valley Golf. Yan yung bola kung tawagin nila. Sa kaliwa yun, sa kabilang kalsada. Kasi palusong tayo. Yan, so yan mga ka-adventure, yan sa left side oh, yung bola, yung Valley Golf. So tayo diretso pa tayo. Yan, maraming sumo-shortcut kasi dyan. So pag kumaliwa kayo dyan, ang labas na nyan, Taytay, Estrella. Sa may kabila. Ito, matarik tong part na to. Masakit-sakit ahunin to bago makarating ng bola. Pag dyan kayo nang galing sa baba. Konti na lang, malapit na tayo. Nandito tayo mga ka-adventure, Centro Mall. Konting tiis na lang. Bike Parts PH na. Yeah, so yan mga ka-adventure, bali andito na tayo sa Bike Parts PH. So yun yung pwesto nila. So tara, pasok tayo. Tanong tayo kung may available na carbonium na rigid fork. Let's go. Basa? Basa yung likod ko. Ito hindi nakabot ng ulan. Ha? Kaya nga eh. Di kami inabot ng ulan pero may tilansik yung likod namin. Ito mga ka-adventure, tingnan natin yung mga Sama ako sa vlog sir. fork nila. Oo, pangalan mo sir? Ryan. Ayan, ito, ano tayo ni Ryan. So sir, tatry ko sana yung 26er na carbonium eh, kung pasok sa 700C. Tingin mo, pasok ba yun? Anong size ng 700 sir? 43 43. C. Ayun, nandun. QR, yung QR lang para madali i-test. Yun. Ayan natin sir ha. Ayun. Ayan, tatry ni Idol. Ito, yan. Ito mga ka-adventure, susubukan ni Idol kung pasok yung carbonium na 26er. Yung kasi yung gusto ng may-ari eh. Ayan o. Ay, 27 nata ito. 27 ba yan? Oh, 27. 27. So yun, 27 yung nakuha ni Idol. Tayo natin 26. So yun mga ka-adventure, ayun yung may-ari nung bike natin dala. Yan si Kuya Mako. Kitang-kita ka ha, walang daya yan. So ito, nakapili na siya na kung ano yung gusto niyang rigid fork. Yung 26er na na
Carbonium yung gusto niya. So, yung asawa mo, mamaya, makikita nyo mamaya. Ikakabit ni Sir. Yan. So yan mga ka-adventure, habang hindi pa ina-assemble yung bike na dala natin, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung mga pwede nyong mabili rito sa Bike Parts PH. So syempre yan, may jersey sila rito. Nag-ano rin sila, nagkukumpulsan sa akin ako. Yan, may jersey, may mga camelback na bag, tsaka yan, mga battle, syempre may mga camelback na battle. Tsaka yan, may rapa. So yun, may sito pa. Joke lang sa akin yung pinatong ko lang doon. Tapos ayan, camelback. Marami sila rito camelback ko. Ayan, hanggang dun camelback. Tapos ito, may mga ano sila dito, WD-40, yung pang maintenance ng bike, meron sila. Ayan, mineral oil. Ayan, tapos ito, Cepal. Marami Cepal dito, yung mga mudguard. Magaganda mudguard ng ano, ng Cepal. Yan. Ayan, ayan, magaganda yan. Quality yan, walang tilansik yan. Kasi ayun, sabi ni Adin, 50% daw yung mga jersey rito. 675 na lang. 675 na lang. Dating magkano yun din? 137. Oh, dating 13 oh. 1350, di ba? Kung Ayun, ano may sabihin yung camelback pangalan din. ko, 700 na lang. Ayan, tapos ayun, may mga gloves oh. Ayan, may mga gloves dito. Ito, may ano sila rito, pang raincoat oh. Sa mga naghahanap ng raincoat. Ayan. So ito yung mga carbonium, ito yung rigid fork kanina. Ayan, dito tayo kumuha ng 26er para dun sa bike ni Kuya Mac. Tapos ito yung mga integrated na drop bar oh, tsaka handlebar, meron sila. Tapos ito yung may mga kulay. Tapos ito. Ayan. Tapos ayan, may mga pump oh. Pump, ayan, Jaguar. Ayan, may panlinis din ng bike. Battle cage. Ayan, ito yung mga makikita nyo dito, may cap. Tapos ito. Ayan, may mga ilaw, pamotor ata ito. Ayan, may mga cogs. Group set, sa naghahanap. Ayan o. Ayan, GRX o. Ayan, tapos meron sila rito mga cyclocomputer. Ayan, IGPS. Ayan, may mga ilaw, cat eye. Tsaka yung rock bros. Ayan, tapos meron doon sa kabila. Mamaya titignan natin. Ayan mga ka-adventure, ito naman yung makikita nyo rito, yung mga Cepal na bag. Ayan, kompleto rin sila o. Ayan, sa mga naghahanap ng bag. Ayan, pasyal kayo rito sa Bike Parts PH. Ayan, tapos ito hindi ko napakita sa inyo kanina, meron pala rito mga clutch pedal na yung kompleto. Ayan. Tapos ayun, mga group set kanina, battle cage, tapos ayun, mga rotor, meron silang mga rotor, tapos yung mga Shimano, tapos yun, meron silang cat eye na ilaw. Ayan. Quality yan mga ka-adventure. Tapos ito yung ikakabit sa bike ni Kuya Mac, itong rigid na carbonium tsaka seat post. Nadagdagan ng seat post, dapat rigid fork lang eh. Yan, so yun mga ka-adventure, ito may nabudol ng jersey oh, saktong sakto ah, parang sinukatan parang sinukatan yun ah. Magkano na lang yan? Kapag ako bumili, 675, pag kayo 700. Oh, sa naghahanap naman ng tire mga ka-adventure, ayun oh, dami rin tire dito. Ayun oh. So may Continental, meron Panaracer, ayun oh, Panaracer oh. Post nyo na lang, baka may makita kayo. Ayun, Panaracer, ang dami. Mga Swalbe. Ayun, may Swalbe. Tapos syempre, hindi nawawala Maxxis. Ayun, may Maxxis. Ito, Continental din to. Ayun, Race King oh. Dating gulong natin. Tapos dito, ayan, may mga ganun din, may mga integrated drop bar, may drop bar, handlebar na carbon. So yun, integrated drop bar. Tapos nandito ayun, may air shock na pala si carbonium oh. Ayun, tapos ito, ayun, meron siyang yung mga rigid nila. Tapos may mga ganito pala dito. Ayun. Kasi yun, may mga stem na carbon. Sir, ano to? Titanium ba? Titanium ba yan? Parang titanium yung kulay eh. Kaya mga po. Parang titanium, mag-ano yun? Ayan, tapos yun o, may mga stem. Ayan, tapos ito, may mga helmet dito. Ayan o, may mga helmet din kayo makikita. Dami. Ayun, may mga rim set din. No, gagawin ni bike no. Sige, sige, tingnan natin. Kasi ito, may mga clutch shoes. Ayun, may mga clutch shoes sila. Shimano, dami Shimano. Kasi may mga pambomba. So yun mga ka-adventure.
Ito, bali, a-assemble na yung bike ni Kuya Mac. So, ayan, si Andre ang mag-a-assemble. So, yun, yung seat post, kakabit na rito. Carbonium din yun. So, sana nga, ito lang dapat yung bibili, yung rigid lang. Nanganak na ng isa. So, yung seat post na yun is nasa 2,600. Yan, 2,600. Tapos, itong, tawag yan, rigid fork is nasa, 5,275. O, diba? Naka-carbon ka na. Ayos. Balik, ang tindi niya na. So mapapalitan na yung Moso. Ang tagal na nito mga ka-adventure. Itong Moso na to kay Tin pa to. Ayan, nagamit pa ni Tin yan. Nung nung baler namin, ito ata gamit ni Tin eh. Di ko sure kung naka airshock na siya nun o ito yung gamit niya. Ayan, popogi na yung bike ni Kuya Mac. Grabe, iba yung gaan nito. Iba yung gaan nitong carbonium, sobrang gaan. Pero mga quality to, ang tibay nito. Ayan, kinuha pala natin is quick release. Pero tapered na. Kasi tapered yung frame ni Kuya Mac. Tapos itong Moso hindi yan tapered. Yung seat clamp. Tapos ayun pala yung seat clamp pala mga ka-adventure is Nasaan? is 500 pesos yun. Eh, nawala pa nga. Nandiyan pinatong na dyan kanina eh. Oh, ito na yung seat clamp mga ka-adventure. So kung magka-carbon kayo ng seat post, ang kailangan nyo ng seat clamp is ito. Threaded na rin. Bawal na yung quick release kasi puputok yun pagka naka-carbon kayo. Ayun 500 pesos may price to. So yun mga ka-adventure, pag naka-carbon, kailangan din ng ganun tools, torque wrench. Kailangan tama yung pihit. Pag nasobra kayo ng pihit dyan, puputok yan. Makikita mo yung naka-designated na. Oo nga, may nakalagay naman dyan. Tapos Saan? Oo nga. May nakalagay naman yun sa mismong carbon na nabili nyo. Kung ano yung sukat ng pihit. Ayun pinipihit niya. Ayan, so yun mga ka-adventure, si Ryan naman ang magkakabit na itong rigid. Ayan, so siya naman talaga kasi magkakabit kanina. Malis lang. Nautusan siya, pumunta siyang LBC. Kaya si Andre yung nagkabit nito. Eh dumating na siya, ayan, kakabit niya na. So subscriber natin to, si Ryan. Ayan, solid ka-adventure pala. Yun, sa wakas mapapalit na yung Moso ni Kuya Mac. Ang tagal na yan mga ka-adventure, siguro 2022 mga 2 taon din o 2021 mga ganyan kasi pandemic to binili namin. Mahal pa dati yan, nasa 4-5 pa ata dati yan o 5K. Ngayon magkano na lang yung ganyang Moso. So ito nga 5K mahigit na lang nakaka-carbon ka na, diba? Yan. So yun mga ka-adventure, bali nakat na yung fork. So sa carbon nga pala ito yung kinakabit sa expander, hindi na yung flower kasi pagka flower pinupukpok yun, magka-crack yan. Ayun, nakikikilin na ni Idol. Yan, so yun mga ka-adventure, ito bali nakabit na yung fork ko. Ayan yung clearance nyo, diba? Napakalit ng clearance. So yun, ulit 26er to. Tapos 700C by 43C yung gulong. Tapos medyo pinasobrahan natin ng konti kasi si Kuya Mac na bahala mag-adjust yan. Mas maganda kasi yung siya yung magsukat para sure ball. Madali na magbawas, mahirap magdagdag pagka ganyang steerer tube. Tapos nga pala, kinabitan ng expander yun dito. Hindi na flower kinakabit sa carbon. Kasi pag flower, pinupukpok yun, puputok yung carbon. Ngayon, expander na. So, lalagay natin yung itsura ng expander dyan sa screen. Eto, pauwi na tayo. Andito na tayo banda sa SM Masinag. Yan, so maraming salamat nga pala sa lahat ng staff ng Bike Parts PH. Grabe, napakabait nila. Yan, shoutout sa inyong lahat mga idol. So, ang ruta natin pauwi, eto, babaybayin natin yung Cainta hanggang makarating tayo ng Taytay. So, andito tayo ngayon sa Marcos Highway. Tapos, magpe-Felix Avenue tayo. So, sa dulo ng junction, magbabayan na tayo ng Taytay para safe. So, dahil ginabi tayo, wala tayong ilaw. Kaya, ingat-ingat na lang. So, paano mga ka-adventure? Bali, dito ko na nga pala tatapusin yung video dahil lobat na yung camera ko. Maraming salamat nga pala sa mga nanood dyan at sa patuloy na sumusuporta sa akin dyan. Sa mga hindi pa nakaka-follow and subscribe dyan,
Please follow and subscribe naman mga ka-adventure. Pakihit na rin yung bell button para sa mga video updates. Yun lang mga ka-adventure. Ride safe. Batian na lang sa daan. Paalam!